Okay, guys, habang ano na nag-recover si yung jet ano natin, jet setter natin si the biggest R. At ito naman si Mark Gambo ay nag-recover from Baguio flu, yung mga ganun lang mga Sinisipon pa si Mark eh. coniotic flu, coniotic, mga foggish, misty. Ito, pag-usapan natin. So, in the previous episode, we discussed how minsan, pagdating sa mga populist people, it's no longer how good they're perceived to be. It's about how alternatives are perceived, whether they're better or not. Diba? So all populist, or let's just call them cultish populist, can do is to say, I may not be, but I am your, I mean, that whole, diba? Ako na kasi baka ma-TRCB tayo. Tawa ko na kay Ronald, diba? Dahil mong ano ah. Inano ko na yung ano mo, okay. Bago tayo maganuhan, no, so now, speaking of that, Senator Trillanes on this show, in our conversations with you guys, separately, kasi alam ko naman, beshi nyo rin yan, he said openly na kailangan ng yung tinatawag natin na grand coalition in this year's elections between never Duterte oppositionists and essentially BBM, the administration, against the Dutertes. Because the idea is that Dutertes are the number one threat to our constitutional order. Pag bumalik mga yan, yari lahat. Yari si BBM, yari si Lenny, yari si Risa. Yun yung argument. But we have first Risa Ontiveros, who's the de facto leader of the opposition and leading the opposition slate, coming out and saying, hindi, may historical issues eh. So not yet, but she used the word yet. Lenny Robredo, though, came out quite stronger in rejecting that and saying, hindi talaga pwede kasi hindi nagtutugma and we have to stick to our convictions. Otherwise, what's the point of being the opposition? Although both of them were polite enough naman not to directly disagree with Senator Trillanes, seeing the logic but shutting it down. Ikaw, Mark, unang-una, what is your understanding of the opposition? Because it looks like nakikinig sila dun sa party list proposal mo. Dito muna sa Senate, dito muna sa buong ano niya kasi medyo may mga narinig din ako diyan eh. Go ahead. Oh, ang dami binabash si Trillanes, di ba? Na how dare you makipag-alay nung huling election lang, kaaway natin yan, ganyan-ganyan, martial law and all that. Gets ko naman yun. Gets ko naman yun on that part. Ang problema kasi, buti sana kung yung tatlong nasa opposition ngayon na senators is doing well sa mga surveys nasa Magic 12 eh. Nasa labas eh. So kumaga, they need to cover as much ground as possible. They need to think outside the box. Kailangan mas gumawa pa sila ng paraan how they could penetrate yung Magic 12 eh. And ang narinig ko, yung Malacanang, gusto din nila eh. Pero I think ang target nila, hindi yung tatlo eh. I think ang target nila si Senator Kiko and the Liberal Party. Bam and Shell, not so much yata. Pero si Senator Kiko, gusto ata nila, tingin nila may chance manalo. Kasi ang Malacanang naman, ang objective lang sa Senate is hindi makapasok yung mga mga nasa kabilang parlor eh. Yun lang naman ang goal nila eh. Pagpasok sa Senate ni Senator Kiko, ni Senator Bam o Senator Chel, gagawin na niya kung ano yung sarili niyang gusto. 'Di ba? Wala nang hawak sa kanila. May konting pero wala nang direktang hawak sa kanila yung Malacanang. Yun ang sa akin lang medyo criticism ko lang sa doon sa opposition side, sa pink side. It's not saying na magme-merge yung dalawa eh. It's more of coalition building lang. It's more of parang temporary alliance for the upcoming elections eh. Tactical alliance, yeah. But Tactical obviously alliance, it cannot be better open. word. It cannot be open. At sa akin nga, pwede ko lang sabihin, kung ayaw niyong outright na kasali, how about a guest candidate na isa from the opposition dito sa Uniteam? Diba? Hindi siya kasama sa formal na pero guest candidate siya. Kasama siya sa mga sample ballots, kasama siya sa mga... But let's say the moment you see BAM, or let's say the moment you Shell, I really doubt. But let's say for the sake of argument, BAM or Kiko are seen in the same stage as the admin Bagong Pilipinas slate, which we'll discuss shortly. You can easily see na baka ma-cancel na siya for 2028 ng mga pinks or mga more hardcore anti-Marcos na opposition, hindi kaya? Yun nga ang mali doon. Senator Kiko won't change. Kumaga, he's still the same, pareho pa rin ang prinsipyo niya, pareho pa rin ang mga pinaglalaban niya. Pagdating niya sa Senado, si Senator Risa pa rin yung kakampi niya, sila pa rin yung magsasama doon.
Pero he needs to win first. Meron pala ako sabihin kay Senator Kiko. Meron yung kanyang posibleng secret weapon for 2025. And hindi na si Miss Sharon. Hindi na si Miss Sharon. It's Donnie. Ayan tayo. Ayan tayo. Yung kanyang pamangkin. Kapag nilabas niya si Donnie Pangilinan, kapag yun ang umiikot, isama mo si Bel Mariano, silang dalawa. Pangilinan. Ayun. Magic 12. Ayun. Yun ang bago. Yun ang aking unsolicited advice. Talagang ikaw, models of Manila ka talaga, bossing. Models of the Philippines. Sir Ronald. Tony yan. Tony factor yan. Kaya yan. Oo, medyo But at the end of the day, it's about getting those 3 in na makapasok yung 3 doon sa Senado. Right. Na at this point, if they don't do something na out of the box, sana maintindihan ng mga pinks at ng base nila. 'Di ba? Na they need to win first kasi pag natalo na naman, 'di ba? Dun sa Publico survey, I don't know, again, you can say whatever you want to say. Sa Publico survey, the opposition does best. Pasok both si Lenny at saka si Kiko Pangilinan. Although wala namang naniniwala Willie Ong is number 1. I mean, like, wala namang naniniwala sa Publico survey. Una, online siya. Ikalawa ay meron silang sampling na kinukuha nila sa isang Singapore-based company, MNC, na mas ang expertise ng company na yon ay commercial accounts. Hindi masyadong political yon. So, marami kang babalikan mo pa rin talaga PALS at saka SWS. Yun pa rin talaga, yun yung face-to-face, at yun yung may track record. And Okta also to tingin nila medyo objective, no? Yung Okta, yes, pero online din ang Okta eh. No? Hindi pa proven ng online as ganun ka-accurate no? Hindi naman siya katulad ng Google Trends, no? Pero kung titingnan natin yung layout, galit na naman sa atin. Kung titingnan mo yung lay of the land, una ay 4 yung maglalaban na slate. Admin slate na meron ng ruling coalition ngayon, NUP, Lakas, Partido Federal, Nacionalista at saka NPC, malamang sasama rin. Ikalawa ay yung nabubuong Duterte opposition slate. Ikatlo, yung Pinklawan opposition slate. At ikaapat, yung Makabayan opposition slate. No? Yung dalawang slate, yung Makabayan at saka yung Pinklawan, baka hindi sama dahil may ideological differences. No? Pero yung tatlo na yan, Pinklawan, yung Makabayan, at saka yung administration, pwedeng may tactical alliance in terms of collectively hitting the main enemy. Kahit hindi sila magsasama. Modus vivendi. Kahit hindi sila magsasama implicit understanding. May unwritten understanding na ito yung babanatan nila. Hindi nila masyadong babanatan ang isa't isa. Wala pa ba? Wala pa ba ngayon na ganyan? Baka meron na. Meron kaunti. Pero ito kasi eleksyon eh. Kaibahan ito, eleksyon. May campaign period, may entablado, may kumpletong social media, tri-media, etc. So yun ang kaibahan. Very intense ito. Battle of 5 armies to. Ang problema doon sa pinag-uusapan natin, yung problema sa pagsama nung Pinklawan at saka nung admin ay una, hindi nila ma-unite yung kanilang base. No? Yung kanilang base ngayon. Kahit maliit yan, kahit 5% yan sa survey ng Okta, yan yung kanilang magiging makinarya. At kung yung kanilang makinarya ay mahati, magkakaproblema sila. Dahil hindi pa nila nakakausap yung makinarya nila tungkol dito at ilang buwan na lang. So yun yung una, mahati yung kanilang subjective base. Yun yung Ikalawa, yung kanilang target base, yung Pinklawan, ay hindi nila alam kung ano magiging reaction. Wala pa silang market study. Medyo nahuhuli. Kung meron silang market study na pabor yan doon sa Pinklawan na target nila na base, that's 16 million votes ha. Ibig sabihin that's enough to win, may panalo ang senador mo. Yun ay hindi nila sigurado. Question mark yan. Magiging positive ba sa kanila ang coalition with the administration? Ikatlo, yung nabanggit na ni Mark. Most probably, isa lang ang kukunin. At tingin ko maximum na isa. Which means na yung isa na yan malalagay sa spot. Ibig sabihin, iiwan niya yung dalawa. Ano siya talaga. Yun yung mangyayari. Aakit ka ba sa stage ng Uniteam? Yun ang Yes. Yun yung magiging Tapos yung kanta mo, bagong lipunan version. Parang sasabihin ng dalawa,
ba't yung ikatlo namin kasama, iniwan kami. So, may ganung burden. Eh baka si Kaya Sharon hindi, yung sasama sa kabila. oo, Pwede, di ba? oo, Si Sharon oo. yung dun sa kabila. Si Yeah. Kiko dun sa ano, Oo. pwede. Kaya, Si Harry siyempre, Roque! Si siyempre, Harry Roque! Saan si alam, Harry Roque? alam mo naman, Richard, yung mga relationships, di ba? Ng mga, ng grupo na yan. No? Medyo, Ay, hindi ko alam yan, Ronald. oo, Innocent ako. oo, magkakasamaan ng loob. So, yun yung ikatlo. Kaya nga tingin ko, yung probable ay, as a build-up going into 2028, magkaroon ng tactical. Kumbaga, unwritten code. Paano yung, ang tawag dyan ni Richard Mark, Leninist kasi si Richard. Ang tawag niya yan, direction of the main blow. No? Who is the main enemy? Ang Ayoko yung tawag mga main blow na yan. yan, Baka kung direction saan of the main mapunta. blow. Lenin yan, Para no? hindi So, Lenin yan, Ronald. Parang sa Pogo mo. Nako, yung mga Supra so yung yun yung mga... so yun yung possible dahil baka hindi kaya na gawin yan sa midterm pero baka may possibility afterwards. At mukhang mas mahalaga yung afterwards dahil presidential yun eh. So wag mo munang hinugin sa pilit dahil pag hinilog mo sa pilit baka hindi na umubra afterwards eh. 'Di ba? Eh mas mahalaga yung afterwards. Kaya Good point. for now okay lang siya. For Oh, now. Mas malaking laban yung 2028. Meron din ako pinagtataka eh. Itong sa mga tumatakbo na opposition, bakit walang nagke-carry nung pink na movement na tumatakbo sa Senado? Bakit magre-rebranding na naman sila? Walang umiikot na pink eh, di ba? Si Lenny Kaya lang sa NASA, pink yung campaign niya doon siguro, pero everyone else, kahit si Bam na campaign manager, tama. Parang bakit pinky kaya si hindi nila Lenny. gamitin yung Lenny pink? din Na talaga, fresh no? pa sa Oh, mind parang ng si mga, Bicol Lenny. yung energy, yung star power. Tama. Tama yan. Ang problema nga, Mark, dapat Oo. ginawa sana yan immediately after the election. Paano naghihintay yung pink wave eh? Naghihintay sila eh. Na ano nang gagawin nila? Ano na ba nangyari? May Oo. dayaan ba? Wala? Ano bang gagawin namin para ipagpatuloy ang laban? Walang bumalik sa kanila. 'Di ba? Oo. Sinasuggest ko dati pa a nationwide Thanksgiving and listening tour para ma-consolidate yung base mo na hindi naman insignificant. Napakalaki naman. Oo. Yung 15-16 million votes, yan yung boto na kuha ni Pinoy. Yan yung boto na Oo. kuha ni Digong, di ba? Hindi yan insignificant. Oo. Saan man lang i-consolidate mo? Marami yung sumama ang loob, marami yung nalito, marami yung naging disillusion. So, ngayon, babalikan nila yan. Babalikan nila. Ngayon, iniisip nila kung uubra pa ba ang pink. Pero mo, di ba, iniisip nila, kung ginawa yan earlier, hindi na nila So they're iisip. considering it now. Yes, Iniisip nila ngayon. yes, Oo. no? No, hindi ko sigurado kung too late, Kasi no? kung ngayon pa sila Oo. magre-rebranding, ngayon pa sila magpe-present ng ibang ano, di ba? Mahirap. Kahit isa lang sa kanila eh, kahit kay Senator Bam lang, for example. Yun Yes. nga, Diba? Hindi, ang proposal ko nga dito, di ba? Tatlong Maria, Risa, Lenny, Laila, parehas hindi kandidato. Sila yung magsisimula ng nationwide Thanksgiving tour. Tapos bibit-bitin nila yung mga kandidato nila. Ipabasa nila sa kanila yung kanilang political mandate. Di ba? Ipapasa nila. At sa mga Pinoy, may drama yan eh. May drama yung Oo. ipapasa mo, di ba? Lalo na yung magpapasa ay hindi kandidato. No? Yun sana ang gawin nilang narrative. Sana. Pero wala naman ako dyan eh. Wala naman ako sa makinarya. Pero Kaya ako, nag-uusap ba si Senator Risa tsaka si VP Lenny? yes. Oh, okay. Nag-uusap sila, no? Paano mo alam? Paano mo alam, Ron? No, by the way, ano ko lang dito sa ito yung sinasabi na 11 na politikos na ito na daw maging bagong Pilipinas slate. So meron kang Villar dito, yung mas bata. Meron kang Erwin Tulfo, no surprise. Abalos, no surprise. May Pacquiao and Lacson daw. But si Tito Soto and Aimee and Tolentino daw sasama dito? Yes. Then Yan you yung have Tito probable Lapid, na 11. Cayetano, and Bong Oh. Revilla. Yung Yun last daw seat yung 11 yan, ngayon. Kaya may isa pa oh, daw. may last Finalize seat na ba yan sa tingin mo? Hindi pa, pero yan yung parang nag-unfold. May last seat. Si Aimee kasama? Ha? Si Aimee kaya sasama? Sa bagong Pilipinas? After niya gawin yung mga ginagawa niya the previous months? Mukhang sasama Wow. dahil siya yung ine-negotiate ng nationalista. Nationalista siya eh. Mm. NP siya eh. So, kasama siya dun sa ninenego ng nationalista. So hindi siya sasama sa Maysug pag nag-iikot na yung Maysug? Senatorial. Ibang usapin yun, no? Ibang usapin yun. Baka mag-double candidate din siya. Alam mo naman Yun si nga eh. Aimee. At kung gagawin niya yun, ilalaglag siya ng admin.
Ibig sabihin, hindi siya tatanggalin sa slate dahil Marcos siya eh. Marcos pa rin siya eh. Hindi siya tatanggalin sa slate. Pero ilalaglag siya. No? Pero yung last seat, pwede yang ibigay kay Bitag Bentulpo. Pwede yang ibigay doon sa negotiate ng Macho Group nila Ping tsaka ni Tito Soto, which is si Gregorio Honasan. Oo nga, Pwede rin niyang hinihintay yung Pink opposition. Kung sakali magpapasya Si sila. Tol. Pwedeng yung isa. Si Tol pasok na eh. Si Francis kasama na si Tolentino na mention ko na kanina. Nandiyan na ba talaga? Nakatalo na siya. Si Tolentino. Nakatalo na siya, no? So, ibig sabihin, yung last seat ay pwedeng i-negotiate pa sa 3 o 4. Pwede rin yan bigay kay Isko. Si Abot Mayora Abi. Ay, hindi siya napag-uusapan. Andiyan, may Cayetano eh. May si Pia Cayetano eh. So malabo na meron. Si Isko na pag-uusapan. No? So may 4 ka na posibleng magpupuno ng isa. Or Willie Ong. Siyempre si Isko at saka si Tulpo pasok eh. Si Ben Tulpo. Pasok sila sa 12 eh. Si Gringo hindi, no? Si Abby pasok pero hindi lumalabas yung pangalan niya. Si Isko pasok, 'di ba? Pero parang too much naman dalawang Tulfo sa isang slate, and knowing na Ben tries to be different and some would say even Hugh to the side. Mataas kasi si Ben Tulpo eh. Na minsan number 4 siya. Top 5 siya eh. Minsan nagta-top 5 siya, minsan top 8. Ibig sabihin, kahit anong tignan mo, pasok siya. Pasok siya. Siyempre, yung admin, gusto nila winning. Winning team. Kailangan nila ipalabas na 12 ay kayang manalo. Mukhang si Isko, no? Kaysa Willie Ong, no? If not Ben. Yun yung mukhang Isko looks like. So yung last seat dyan, yung last one, ay may 4 or 5 na possible. At dun sa 4 o 5 na possible, 3 ron ay pasok sa survey. No? Right. Ikaw, Mark, anong basa mo? Do you think Isko will still run? Hindi siya gasing sigurado na ngayon sa mga surveys. Medyo competitive na masyado. No? Ayan, natawa si Mark. May mga narinig na, Manila na following weeks na malalaman na din naman natin. Manila na? Ganun ba yan? Wow, that would be a crazy match. Sige, I'll keep it there. Pupunta na tayo sa last episode. Thank you very much, gentlemen. Masayang-masaya itong discussion natin. Of course, I think maganda na si Amy Marcos yung last topic kasi doon tayo magsimula sa next episode.